Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hello Papa Dudut, sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo. Pati na rin po Papa Dudut ang inyong mga tagapakinig na gaya ko ay nakahanap ng karamay sa inyong mga kwento. Sa totoo lamang po ay hindi ko alam kung paano ko sisimulan itong liham ko. Ilang beses ko na itong sinubukang itay pero parang palaging bumabalik ang bigat sa dibdib ko. Pero sabi nga nila, kailangan nating harapin ang mga alaala para tuluyan tayong makalaya. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lorenzo. Sa ngayon po Papa Dudut ay nagtatrabaho ako bilang isang supervisor sa isang malaking call center dito sa Metro Manila. Alam niyo naman sa industriya namin, laging mabilis ang takbo ng oras. Laging busy at minsan ay nakakadrain ng pagkatao dahil sa tindi ng stress at puyat. Pero sa kabila ng lahat ng pressure sa work ay may isang bagay na nagpapakalma sa akin. Yon ay ang pakikinig sa inyong channel. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari noong 10 taong gulang pa lamang ako. Bata pa ako noon pero ang bawat detalye ay para bang nakaukit sa isipan ko at hindi ko makakalimutan. Naalala ko pa noong nakatira kami sa isang masikip pero napakasayang kalsada sa gitna ng Maynila. Alam nyo naman sa lungsod, dikit-dikit ang mga bahay, maingay at laging maraming tao sa labas. Pero para sa akin noon yun na ang pinakamasayang lugar sa mundo. Tuwing hapon pagkatapos ng klase ay agad akong lalabas para makipaglaro sa mga bata sa kanto. Naglalaro kami ng piko, tumbang preso at patintero hanggang sa maging pawis. Napawis na ako at madumi ang aking puting sando. Wala kaming pakialam sa init o sa dumi. Basta ang mahalaga ay nagtatakbuhan kami at nagtatawanan. Pag uwi ko naman ng bahay, sinalubong ako ng amoy ng nilulutong merienda ni nanay. Minsan ay kamote Q, minsan naman ay turon. Si tatay naman ay nakaupo sa paborito niyang silya sa sala habang seryosong nagbabasa ng dyaryo. Pero hindi mawala yung ngiti niya kapag nakita niyang pauwi na ako. Simple lamang ang buhay namin noon Papa Dudut. Hindi kami mayaman pero punong-puno ng tawanan at pagmamahalan ang bawat sulok ng aming maliit na tahanan. Pakiramdam ko noon ay ligtas na ligtas ako sa piling nila. Sa gabi bago kami matulog nakaugalian na namin ang sabay-sabay na manood ng balita sa lumang TV namin. Pagkatapos noon ay papasok na ako sa kwarto ko para mag-aral ng mga leksyon. Tahimik at payapa ang lahat. Akala ko talaga noon, gano'n na lamang ang magiging buhay namin sa habang buhay. Yung gigising sa ingay ng mga sasakyan sa Maynila at matutulog sa gitna ng liwanag ng mga poste sa kalsada. Pero isang gabi habang nag-aaral ako, narinig kong seryosong nag-uusap sina nanay at tatay sa labas. Medyo mahina ang boses nila pero bakas ang pag-aalinlangan. Pinakinggan ko sila ng maigi. Sinabi ni tatay na kailangan niyang lumipat ng pwesto sa trabaho niya sa gobyerno. May bago raw siyang assignment, isang promotion daw, pero sa malayong probinsya gaganapin. Ang sabi ni tatay ay hindi pwedeng tanggihan ang utos na yon dahil para din daw yon sa kinabukasan namin. Nung narinig ko yon ay parang gumuho ang malit kong mundo.
Lungkot na lungkot ako nung nagsimula na kaming mag-impake ng aming mga gamit. Nakatingin lang ako sa mga laruan ko na isa-isang inilalagay ni nanay sa loob ng karton. Hindi ko maisip kung paano ko mailalarawan ang sakit at kung paano ko ipapaliwanag sa mga maiiwan kong mga kalaro ko ang lahat ng ito. Ang paborito naming tambayan sa kanto at ang para lang kinalakhan ko na ay hindi ko alam kung paano ko tatanggapin na iiwanan ko na. Pakiramdam ko kapag umalis kami ay mawawala na rin yung saya ng nakasanayan ko. Napansin ni nanay na malungkot ako kaya nilapitan niya ako at hinawakan sa balikat. Pinangako niya sa akin na magiging masaya din kami sa probinsya. Ang sabi niya, Lorenzo, huwag kang mag-alala. Malawak ang bakuran ni lola mo doon. Maraming puno, sariwa ang hangin at makakatakbo ka ng malaya nang hindi takot sa mga sasakyan. Kahit labag sa loob ko ay wala akong nagawa kundi ang sumunod. Naganda ako para sa mahabang biyahe na magdadala sa amin sa isang lugar na hindi ko pa kailanman napupuntahan. Maaga kaming umalis ng bahay, madilim pa ang paligid at kakaunti pa lamang ang sasakyan sa kalsada. Nakadungaw lamang ako sa bintana ng aming sasakyan habang pinagmamasdan ng mga gusali at mga pamilyar na billboard na unti-unting lumalayo at napapalitan ng matangkad na puno at malalawak na damuhan. Habang dumadaan ang biyahe ay lalong kumakaunti ang mga bahay na nadadaanan namin. Marami kaming nadadaan ng palikulikong kalsada na tila walang katapusan. Sa magkabilang tabi ay puro bundok at makakapal na kakahuyan ang nakikita ko. Pilit kong ginagawang matulog para kahit papaano ay lumipas na lamang ang oras. Pero hindi ako mapakali. May kaba sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Pero may kasama ring kaunting pananabik kung ano nga ba ang itsura ng bagong titirhan namin. Nang sa wakas ay makarating kami sa bayan ni Lola ay agad akong sinalubong ng isang bagay na hindi ko kailanman naranasan sa Maynila. Ang matinding katahimikan at ang napakasariwang hangin. Ang bahay ni Lola ay malaki at gawa sa matitigas na kahoy. Ang disenyo niya ay luma na pero mukhang matibay pa rin. Napapaligiran po ito ng malalaking puno ng mangga, kawayan at kung ano-ano pang mga halaman na hindi ko alam ang pangalan. Pagpasok namin sa loob ay agad akong niyakap ni Lola. May ngiti sa kanyang mga labi na parang matagal na kaming hinihintay. Ang bawat sulok ng bahay ay amoy semento na hinaluan ng sariwang prutas. Yung tipong amoy na laging bagong linis at maaliwalas. Inayos ni nanay ang aking maliit na kwarto, meron itong malaking bintana na direktang nakaharap sa gilid ng isang masukal na gubat. Nung unang gabi namin doon ay doon ko naramdaman ang pagkakaiba ng probinsya sa lungsod. Pagpatak ng 6:00 ng gabi biglang nagbabago ang paligid. Naririnig ko ang huni ng mga kuliglig na parang nagbubulungan sa gitna ng dilim. Nakakapanibago yung ganong katahimikan, Papa Dudut. Sa Maynila 12:00 na ay maingay pa, pero dito ay 6:00 pa lamang ay parang tulog na ang buong paligid. Bago ako matulog ng gabing yon ay tinawag ako ni Lola sa kusina habang nag-aayos siya ng mesa. Seryoso ang mukha niya noong tumingin siya sa akin. Lorenzo, sabi niya, dito sa probinsya ay kailangang maging maingat. Huwag na huwag kang lalabas ng bakuran kapag madilim na. Lalo na at malapit ang gubat sa atin. Ibang mga nilalang dito kumpara sa mga kinalakhan mo sa Maynila. Nung una akala ko ay tinatakot lamang ako ni Lola para hindi ako maglikot sa labas. Pero habang tinitingnan ko ang dilim sa labas ng bintana ng kwarto ko ay nararamdaman ko na parang may kung anong nakatingin sa amin mula sa kakahuyan. Papa Dudut, hindi naging madali ang unang linggo ko sa probinsya, lalo na noong kailangan ko nang pumasok sa eskwelahan doon. Sobrang kinakabahan ako noong unang pumasok ako sa paaralan dahil wala akong kakilala at hindi ko alam
kung paano nga ba makipagkaibigan sa mga bata doon. Lahat sila ay tila magkakakilala na simula pa lamang noong maliliit pa sila at lahat sila ay nakatingin sa akin dahil sa aking puntong Maynila. Kapag nagsasalita ako ay nagbubulungan sila at minsan ay nagtatawanan pa dahil iba raw ang tono ng boses ko sa kanila. At dahil nga sa nahihiya ako ay naupo lamang ako sa isang sulok ng aming silid-aralan habang pinagmamasdan ang mga kaklase kong masayang naghahabulan at naglalaro sa labas tuwing recess. Pakiramdam ko noon bawat kilos ko ay may nakatingin dahil ako lamang ang baguhan sa kanilang lugar. Pagkatapos ng klase ay dahan-dahan ako naglalakad pauwi mag-isa. Tinitingnan ko yung mga daan na puno ng damo at malalaking bato. Malayo sa sementadong kalsada na kinalakhan ko sa Maynila. Habang naglalakad ako ay iniisip ko kung kailan ba ako magkakaroon ng kalaro para naman hindi ako laging mag-isa. Isang hapon habang nakaupo ako sa isang mahabang sanga ng puno ng mangga sa aming bakuran ay may lumapit sa akin na isang batang lalaki. Nakangiti siya sa akin at may dalang lambat na yarin sa kawayan at screen. Yung tipong ginagamit sa panguhuli ng mga insekto. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Tolits at ang sabi niya ay kapitbahay lang namin sila doon sa bandang likuran. Malapit na sa bungad ng gubat. Agad kaming nagkasundo ni Tolits dahil pareho kaming 10 taong gulang at pareho kaming mahilig sa kung ano-anong mga adventure. Mula noon ay si Tolits na ang naging palaging kasama ko. Halos araw-araw pagkatapos ng klase at kapag tapos na ako sa mga assignment ko. Pupunta siya sa bahay ni Lola para sunduin ako. Siya ang nagturo sa akin kung paanong kumilala ng mga prutas na pwedeng kainin sa gubat. Gaya ng mga ligaw na duhat at bayabas. At kung aling daan ang ligtas pasukin at alin ang mga lugar na dapat ay iwasan dahil maraming tinik. Dahil kay Tolits, hindi ko na masyadong hinahanap yung buhay ko sa Maynila. Naramdaman ko na mas masaya pala dito dahil malaya akong nakakatakbo nang hindi natatakot sa mga sasakyan. Isang hapon, dinala ako ni Tolits sa isang napakalawak na bukirin sa likod ng kanilang bahay. Ang mga damo doon ay kasing taas ko na at masarap sa pakiramdam yung humahampa sa mga dahon sa braso ko habang tumatakbo kami. Takbo kami ng takbo hanggang sa mapagod kami at parehong mahiga sa ilalim ng isang malaking puno sa gitna ng bukid. Habang nagpapahinga kami, ikinuwento ni Tolits na ang gubat sa likod ng bahay ni Lola ay mahiwaga daw. Ang sabi niya ay marami daw doon ang mga sekreto at may mga bahagi raw doon na hindi dapat pinupuntahan ng mga batang katulad namin lalo na kapag madilim na. Kahit medyo nakakatakot ang mga kwento niya ay mas nang ibabaw pa rin yung saya namin tuwing naglalaro. Isang beses ay nakita kami ni Lola na galing sa malayong bahagi noong bukid. Galit na galit si Lola at talagang pinagsabihan kaming dalawa. "Lorenzo, Tolits, makinig kayong mabuti sa akin. Wag na wag kayong lalapit sa pusod ng gubat kapag palubog na ang araw." Seryosong sabi ni Lola habang nakaturo sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Tinanong ko si Lola kung bakit. Pero hindi niya ako sinagot ng diretsyo. Tiningnan lamang niya ako ng makahulugan at sinabing may mga bagay na hindi dapat ginagambala sa lugar na ito. Si Tolits naman ay tumango lamang kay Lola pero nakita ko yung pagkinang ng mga mata niya na parang may kung anong gustong subukan. Nang gabing yon ay hindi ako makatulog sa kwarto ko. Paulit-ulit na bumabalik sa isipan ko ang sinabi ni Lola tungkol sa pusod ng gubat. Ramdam ko yung kaba pero kasabay noon ay yung kuryosidad na malaman kung ano nga ba ang nandoon. Kinabukasan noong magkita kami ni Tolits, lumapit siya sa akin at may binulong na plano. "Lorenzo, manghuli tayo ng alitaptap sa gubat mamayang gabi. Napakarami doon at napakaganda. Para kang nasa loob ng panaginip." Excited na sabi niya sa akin. Nung una ay tumanggi ako.
At ang sabi ko ay, Tolits, baka mapagalitan tayo ni Lola. Sabi niya ay bawal pumunta doon kapag gabi na. Pero paulit-ulit niya akong kinukulit noon, Papa Dudut. Sabi niya ay mabilis lang naman kami at bago maghating gabi ay makakauwi na rin kami sa kanya-kanya naming bahay. Sinabi rin niya na alam niya ang pasikot-sikot doon kaya hindi kami maliligaw. Sa huli ay dahil gusto ko ring maranasan ang tunay na adventure na palagi niyang kinakwento ay napapayag din ako ni Tolits. Naganda kami ng maliit na garapon na may butas ang takip at naghintay kami na maging madilim na ang buong paligid. Nang masigurado ko na tulog na sina nanay, tatay at si Lola ay dahan-dahan akong lumabas ng bintana ng kwarto ko. Naghihintay na si Tolits sa ilalim ng puno ng mangga. Ang lamig ng gabi ay dahan-dahang gumapang sa balat ko habang dahan-dahan kaming naglalakad papasok sa bungad ng gubat. Tanging ang mahinang liwanag ng buwan ang gabay namin sa paglakad sa gitna ng matatangkad na puno. Ang tahimik ng gubat, Papa Dudut. Bawat takbang namin sa mga tuyong dahon sa lupa ay parang napakalakas ang tunog dahil sa sobrang katahimikan ng paligid. Hawak ni Tolits ang kamay ko at sinabing huwag akong matatakot dahil kasama ko naman siya. Habang palalim kami ng palalim sa gubat. Wala pa akong kaalam-alam na eto na pala ang simula ng isang gabi na hinding-hindi ko na makakalimutan sa panghabang buhay. Papa Dudut, habang dahan-dahang kaming naglalakad ni Tolits sa gitna ng masukal na kakahuyan. Lalong tumindi ang katahimikan sa paligid. Yung tanging naririnig ko lamang ay yung pagtunog ng mga tuyong dahon sa ilalim ng suot kong tsinelas. Pero habang tumatagal, may naririnig akong hindi dapat nandoon. Isang mahaba at matinis na sitsit mula sa likuran ng isang napakalaking puno ng balete. Huminto ako at naramdaman ko na kaagad ang panlalamig na mga palad ko. Tolits, huwag ka naman ganyan. Pinagtitripan mo ba ako? Mahinang tanong ko sa kanya. Nanginginig na ang boses ko dahil alam ko na nasa harapan ko si Tolits at imposibleng siya ang sumisit-sit sa likod ko. Umiling si Tolits at nakita ko sa mukha niya na seryoso din siya. Sinabi niya na wala siyang ginagawa at mas mabuting huwag na lamang pansinin. Pero hindi pa kami nakakahakbang muli ay muling naulit ang sit-sit na yon. Sa pagkakataong ito ay mas malakas at mas malapit na parang may taong tumatawag sa amin para lumapit sa madilim na bahagi ng mga puno. Hindi na kami nag-isip pa. Mas lalo naming binilisan ang paglalakad para makalayo sa pinanggagalingan ng tunog na yon. Napansin ko rin na ang mga puno sa paligid ay parang dahang-dahang sumasara sa aming daraanan. Yung mga sanga nila ay nakalaylay na sa kalsada na kailangan naming hawiin. Ang bawat kaluskos ng mga dahon ay parang mga bulong ng mga taong hindi naman namin nakikita pero alam naming nandun lamang sa tabi-tabi. Pagkalampas namin sa makapal na bahagi ng gubat, bigla kaming nakakita ng isang malinaw na ilog. Kumikinang ang tubig nito sa ilalim ng liwanag ng buwan at napakagandang tignan. Ang tubig ay napakalinaw at parang nagaanyaya sa amin na lumapit muna para magpahinga. Dahil sa pagod at init nung pagtakbo namin kanina, nakalimutan naming pansamantala ang aming takot. Nagpasya kaming maligo sa gilid ng ilog para magpalamig. Si Tolits ang unang tumalon sa tubig. Gumawa pa siya ng malakas na tilamsik habang ako naman ay dahan-dahan lamang na lumusong sa mababaw na bahagi dahil hindi ako gaanong sanay sa malakas na agos. Masaya kaming naghahabulan at nagbabasaan sa tubig. Nakalimutan ko na nasa gitna kami ng gubat ng mga oras na yon. Pero sa gitna ng aming paglalaro ay hindi namin napansin na unti-unti na pala kaming napupunta sa mas malalim na bahagi.
Ang saya na nararamdaman namin ay mabilis na napalitan ng kaba nang maramdaman ko ang biglang paglakas ng agos sa ilalim. Biglang lumalim ang bahagi ng ilog na kinakalagyan ko at hindi ko na maabot ang buhangin sa ilalim. Naramdaman ko ang paghila ng tubig sa aking mga paa na parang may humihila sa akin pababa habang pilit akong nagpupumiglas para lumutang. Nagsimula na akong makainom ng tubig at naramdaman ko ang hapdi sa aking baga. Hindi ako makasigaw ng maayos dahil sa tindi ng agos na tumatama sa aking muka at pilit na naglulubog sa akin. Sa gitna ng aking pagkataranta at pag-iisip na baka doon na ako matatapos, nakita ko si Tolits. Mabilis siyang lumangoy patungo sa akin. Ang bilis ng kilos niya sa tubig na parang sanay na sanay siya. Hinawakan ni Tolits ang suot kong damit at buong lakas niya akong hinila patungo sa gilid ng ilog hanggang sa makahawak ako sa isang malaking ugat ng puno na nakalubog sa tubig. Hingal na hingal kaming dalawa habang nakahiga sa pangpang. Basang-basa ang aming mga damit at nanginginig ang buong katawan ko sa takot at ginaw. Habang nakahiga kami at sinusubukang patuyuin ang aming mga sarili ay biglang tumahimik ang paligid. Maski ang mga kuliglig ay huminto. Nakarinig kami ng isang malakas at mabigat na paghinga mula sa makapal na talahiban sa tapat namin. Mula sa dilim, lumabas ang isang napakalaking baboy damo, pero hindi ito ordinaryong hayop, Papa Dudut. Ang laki niya ay parang isang maliit na baka. May matutulis na pangil na nakalabas sa gilid ng bibig at ang mga mata niya ay kulay pula na parang nagbabaga. Ang balat nito ay napakagaspang tingnan at may mga bahagi na tila nabubulok na dahil sa itim na kulay at sa dami ng mga langaw na nakapaligid dito. Mabilis itong kumilos patungo sa aming direksyon. "Takbo, Lorenzo!" Sigaw ni Tolits habang hinahatak niya ang braso ko palayo sa hayop na yon. Hinabol kami ng baboy damo sa gitna ng masukal na gubat. Pilit kaming sumisingit sa pagitan ng mga puno at mga baging para lamang hindi kami maabutan. Ang bawat pagtapak ng hayop na yon sa lupa ay parang nayayanig ang kinakatayuan namin. Wala kaming ibang ginawa kundi ang tumakbo ng tumakbo hanggang sa makakita kami ng isang malit na kuweba sa gilid ng isang mabato at talaga namang masukal na bahagi ng bundok. Agad kaming pumasok doon at nagsiksikan sa dilim para magtago. Ang loob ng kuweba ay napakadilim at may kakaibang amoy. Yung amoy ng mga bodega na matagal nang hindi nabubuksan. Habang sinusubukan naming pakalmahin ang aming paghinga, napansin ko na may tao sa dulo ng kuweba. Gamit ang dala naming maliit na flashlight, nakita namin ang isang babaeng nakasuot ng puting damit. Nakatalikod siya sa amin at tila umiiyak. Ang balikat niya ay gumagalaw sa bawat hikbi niya dahil akala namin ay isa rin siyang nawawala o baka biktima rin ng baboy damo. Dahan-dahan kaming lumapit ni Tolits para tanungin kung ano ang kanyang problema. "Lola, okay lang ba kayo? Kailangan niyo ba ng tulong?" Mahinang tanong ni Tolits. Daang-dahang humarap ang babae sa amin. Nung humarap siya ay halos tumigil ang pagtibok ng puso ko. Ang kanyang muka ay sunog na sunog at parang kinalasang balat at wala na siyang ilong at labi. Yung mga ngipin niya ay lantad na lantad at ang mga mata niya ay nakaluwa na. Para siyang isang bangkay na buhay. Bago pa kami makatakbo ay biglang hinawakan ng babae ang aking kamay. Ang lamig ng balat niya, Papa Dudut. Sobrang lamig na parang galing sa freezer at nararamdaman ko na basa pa nga ito. Nagpumiglas ako ng napakalakas habang naririnig ko ang kanyang mahinang paghikbi nang biglang naging isang matinis at nakakatakot na tawa. Parang kinukuryente ang buong braso ko sa tindi ng lamig. Mabuti na lamang at mas mabilis ang reflex ni Tolits. Hinila niya ako ng napakalakas palayo sa babae at mabilis kaming lumabas ng kuweba nang hindi na lumilingon pa sa likod. Ang lamig na iniwan ng kamay niya sa balat ko ay parang nanuot na sa buto ko.
Kahit na anong kiskis ko sa braso ko habang tumatakbo kami, nandun pa rin yung pakiramdam na may nakahawak sa akin. Paglabas namin ng kuweba ay tila nagiba na ang anyo ng gubat, mas lalong naging madilim at yung mga puno ay parang naging mas matangkad pa. Hindi na namin alam kung nasaan na kami, Papa Dudut. Ramdam namin na may mga bagay na nakabantay sa bawat galaw namin mula sa itaas na mga sanga at sa likod ng mga palumpong habang pilit naming hinahanap ang daan pauwi sa bahay ni Lola. Ang bawat tunog ng hangin ay parang boses na tumatawag sa aming mga pangalan. Papa Dudut, habang patuloy kaming tumatakbo, pakiramdam ko ay lalong bumigat ang bawat hakbang ko. Hindi namin alam kung saan kami papunta. Basta ang nasa isipan lang namin ay makalayo na sa lugar na yon. Hanggang sa makarating kami sa isang bahagi ng gubat na hindi ko pa nakikita kailanman. Doon tumambad sa amin ang isang napakalaking puno ng balete. Sa laki nito ay parang kasing taas nito ang langit at ang mga baging nito ay nakalaylay hanggang sa lupa na parang mga malalaking sawa. Sa ilalim ng puno, halos mapatigil ako sa paghinga. May isang napakalaking lalaki na nakaupo doon. Wala siyang kahit na anong saplot sa katawan at ang balat niya ay sobrang itim. Parang uling na kinuha sa loob ng lupa. At ang laki niya ay hindi pang tao. Hawak niya ang isang mahabang tabako na may bagang kulay pula at sa bawat buga niya ang usok ay bumabalot sa buong paligid namin hanggang sa mahilo ako sa amoy. Nang lumingon ang higante sa aming direksyon ay nakita ko ang kanyang mga mata. Wala itong puti, Papa Dudut. Puro itim lang ang nakikita ko. Parang dalawang butas na walang katapusan. Kagad kaming tumakbo ni Tolits ng buong bilis. Ramdam na ramdam ko ang yanig ng lupa sa bawat hakbang noong nilalang sa likuran namin. Pero hindi pa doon natatapos ang hirap namin. Habang tumatakbo kami ay muling lumitaw sa gilid namin yung malaking baboy damo na humahabol sa amin kanina. Tila pinapalibutan kami ng mga nilalang na ito na parang ayaw kaming hayaang makalabas sa gubat ng buhay. Napunta kami sa isang mabatong bahagi kung saan ay mahirap nang tumakbo ng mabilis dahil sa mga madulas na lumot sa ibabaw ng mga bato. Sa sobrang pagmamadali ay nadula si Tolits at natisod siya sa isang malaking ugat ng puno. Agad siyang napasubsob sa lupa ng napakalakas. Sinubukan ko siyang balikan para tulungan pero sumigaw siyang napakalakas. "Takbo na, Lorenzo! Iligtas mo na ang sarili mo! Huwag mo na akong intindihin, tumakbo ka na!" Sigaw niya habang papalapit na ang baboy damo sa kinakalagyan niya. Umiyak ako habang tumatakbo dahil ayaw ko siyang iwanan. Pero ang bilis ng mga pangyayari. Tumakbo ako ng tumakbo kahit hirap na hirap akong kumuha ng hangin at nanlalabo na ang paningin ko sa sobrang pagod. Hindi ko na malaya na ang tinatakbuhan ko ay dulo na pala ng isang mataas na bangin na natatakpan lamang ng makakapal na damo. Naramdaman ko ang biglang pagkawala ng lupa sa ilalim ng aking mga paa. Mabilis na bumagsak ang katawan ko sa kadiliman hanggang sa tumama ang aking ulo sa matitigas na bato sa ibaba. Bago ko tuluyang nawala ng malay, ang huling alaala ko ay ang anino ni Tolits sa itaas ng bangin. Para siyang kumakaway sa akin habang dahan-dahang lumalayo ang liwanag ng buwan sa paningin ko. Pagkatapos noon ay tanging ang tunog na lamang ng malakas na agos ng ilog ang muli kong narinig. Nagising ako dahil sa mga mahihinang tampal sa aking pisngi. Pagmulat ng aking mga mata ay bumungad sa akin ang mainit na liwanag ng araw at ang umiiyak na mukha ni nanay na nakadungaw sa akin. Mahigpit niyang hawak ang kamay ko, parang natatakot siyang bitawan ako. Nasa paligid ko rin si tatay at si lola na puno ng pag-aalala ang mga mata habang kinakausap ako ng pabulong. Napansin ko na nasa tabi kami ng isang ilog at ang buong katawan ko ay basang-basa, puno ng putik at maraming galos. "Nasaan si Tolits?" Yan ang agad kong tinanong nung magkaroon ako ng lakas. Pero walang sumagot sa akin, puro iyak lang ang narinig ko mula sa kanila, pati na rin sa mga kapitbahay na nandoon.
Doon ko naramdaman ng isang matinding kaba na mas masakit pa kesa sa mga sugat sa katawan ko. Tiningnan ko ang paligid at nakita ko si Tolits na nakahiga sa tabing ilog, hindi kalayuan sa akin. Nakapalibot sa kanya ang kanyang mga magulang na humahagulhol habang yakap ang kanyang malamig na katawan. Sabi ni nanay, buong gabi na raw kaming nawawala kaya buong baryo nang naghanap sa amin. Nakita raw kaming dalawa na nakalutang sa tabi ng ilog, nagawa nilang i-revive ako pero si Tolits ay hindi na pinalad na magising pa. Papa Dudut, hanggang ngayon ay hindi ko matanggap na ang kaibigang nagligtas sa akin sa Agos at doon sa babaeng nakaputi ay siya pang nawala. Sigurado ako na noong mga oras na nasa gubat kami pareho kaming buhay. Hindi ko alam kung anong mundo ang napuntahan namin noong gabing yon, pero alam ko na si Tolits ang dahilan kung bakit ako narito ngayon at buhay pa rin sa mga oras na ito. Dahil po sa nangyari, nagpasya ang aking mga magulang na bumalik na kami sa Maynila. Hindi na rin kinaya ni nanay na makita kong laging tulala at natatakot sa bawat kaluskos ng mga puno. Bago kami umalis ay dumaan ako sa puntod ni Tolits para magpaalam. Iniwan ko doon ang garapon ng alitaptap na hindi namin napuno noong gabing yon. Habang papalayo ang sasakyan namin, lumingon ako sa dulo ng kalsada, malapit sa gubat. Nakita ko ang isang figura ng bata na nakatayo doon at kumakaway. Alam kong si Tolits yon. Nagbabantay pa rin sa lugar na naging huling hantungan ng aming pagkakaibigan. Salamat sa inyong oras para sa kwento namin ni Tolits, Papa Dudut. Nagmamahal, Lorenzo. Minsan ang mga babala ng ating mga nakakatanda ay hindi lang basta panakot. May mga misteryo sa ating paligid lalo na sa mga probinsya na hindi natin kayang ipaliwanag maging ng siyensya. Ang kuryosidad ng mga bata ay walang hanggan pero may mga pagkakataon na ang kalikasan ay may itinatagong panganib na hindi po natin inaasahan kaya huwag mong isipin na kasalanan mo ang nangyari. Ang pagkakaibigan ninyo ni Tolits ay isang sakripisyo ng pagmamahal. Iniligtas ka niya dahil para sa kanya, ikaw ang pinakamahalagang kalaro niya. Ang pinakamagandang magagawa mo para sa kanya ngayon ay ipagpatuloy mo ang buhay mo ng may katapangan at maging isang mabuting tao. Sa parang ito'y hinding-hindi mawawala ng saysay ang kanyang kabayanihan. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.
Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.